Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa day 2 ng ating prayer and fasting. So ngayon po, praise the Lord kasi binigay na tayo po ng opportunity na magsama-sama para po isik yung will ng ating Panginoon at mas mag-deepen yung relationship natin sa Kanya. At ngayon po, alam naman natin lahat po na ang fasting, isa siya pong spiritual discipline na tinutulungan tayo na ma-set aside yung mga distractions na in-offer sa atin ng mundo para po makapag-focus tayo lalo sa Panginoon. Kumbaga, pinapahina natin yung voice ng mundo para mas marinig natin yung boses ng Panginoon at magkaroon tayo ng relationship sa Kanya po, di ba? Kaya ngayon po, i-prepare na po natin ang ating mga puso para po marinig natin yung ano po ba yung gustong sabihin, yung message ng Lord sa atin ngayong araw na to. At before we begin, inaanyayahan ko na po ang lahat para po sama-sama po tayong mag-opening prayer to start ito pong ating day 2. At I encourage everyone na sana kung ano man yung mga distractions na meron tayo sa puso, iniisip natin, mga problema, ganyan, sa school, sa work, sa bahay, I hope and pray na i-fully surrender natin siya this time kay God. Para naman po kung ano man yung message ni Lord sa atin ngayong araw, ay makapag-focus lang tayo doon at makapag-meditate lang tayo sa words niya po ngayon. So, tara po, let's pray, let's bow our heads, and invite yung presence ni God. So, Heavenly Father, Lord God, salamat po, Panginoon, for this opportunity, Lord God, na mag-gather kami for your presence po, Lord God. And Lord, we dedicate this time to you po, Panginoon. Kaya I hope and pray na wala pong voice of the enemy, Lord God, ang magpaprosper, Lord God. Walang distractions na ino-offer ang enemy na magbibigin sa puso po na bawat isa, Panginoon. And Lord, as we gather, Lord God, today we ask for the guidance of the Holy Spirit po, Panginoon. As we worship in you, Lord God, as we meditate on your word, and as we lift our prayers on you, Panginoon. And Lord, we are praying na strengthen niyo po kami, Panginoon, as we fast, Lord God, and as we draw closer to you po, Lord God. And may your will be done, Panginoon, sa fellowship ngayong gabi po na ito, Panginoon. And also, we are praying, Lord, sa gagamitin po ninyo na mag-lead ng fellowship na ito na si Teacher Jen, Panginoon. I hope and pray na itago niyo po siya sa inyong likuran. And may your will, Lord God, be done sa buhay po, sa magiging fellowship po namin ngayon. Ngayon din po, Lord God, sa puso po ng bawat isa, I hope and pray, Lord God, na maging matabang lupa ito, Lord God, sa seed na itatanim niyo po sa amin ngayong gabi na ito, Panginoon. I hope and pray na kung ano man po yung mga nasa puso namin na magiging hadlang para po mag-grow yung seed na itatanim po ninyo, I hope and pray na tulungan niyo po kaming alisin ito, Lord God. Tulungan niyo po kaming linisin ang puso po namin, Panginoon. And Lord, yun din po pinag-pray namin ng mga makakasama po namin sa online, Lord God. I hope and pray na wala po sanang distractions, walang interruptions, Lord God, at makasama po namin sila in spirit, Lord God. At ayun lamang po, Panginoon, itinataas na po namin itong gawain na to, Lord God. May your victory be upon us. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. So ngayon po, i-open na po natin ang ating mga booklet sa day 2 ng ating pong prayer and fasting, 2 battles, physical and spiritual. At ngayon po, tinatawagan ko na po ang lingkod ng Panginoon na si Teacher Jen para ilid po tayo sa atin po fellowship ngayong araw na ito. Salamat po. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, thank you, Ate Kai. Teacher Kai. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, magbibigay muna po tayo ng maiting panalangin for guidance. Sama-sama po tayong manalangin. Samahan niyo po akong lahat. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, we praise and thank you for this wonderful day, this wonderful afternoon that you gave us. The opportunity, Lord God, to be together para po, Panginoon, na kami makapagnilay, handog ng panalangin, Panginoon, makapagpasalamat, Panginoon, at makapagbigay ng papuri, Panginoon, sa iyo. Bilangin ko po, Panginoon, na anuman po inyong mensahe, Panginoon, ay makarating sa kanila ng buong puso sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, upang ang iyo pong salita ang kanilang marinig. Panginoon, I pray na
Wala pong anumang distraction, Panginoon, ang makapigil, Panginoon, upang maramdaman namin ang presensya niyo at marinig namin ang salita na nais niyong iparating sa bawat isa. Muli, Panginoon, hinihiling po namin na kami inyong samahan, Panginoon, at ito po ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So, welcome po ulit sa ating day 2 po ng ating prayer and fasting. And today po, we will study about the two battles, which is physical and spiritual battles. Ayan, nakikita talaga ang mga mamis ay nag-prepare. So, let's read muna po yung pong sa Exodus 17:9-10. Sa Tagalog na lang po natin ito basahin. Sabay-sabay po tayo. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sina Joshua sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At sa pangalawa pong verse ay Ephesians 6:12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kung paano ang Diyos ay lumikha ng dalawang mundo, ang langit at ang lupa, gayun hindi naman ang pagkakalikha sa tao. May katawan at espiritu. Naaayon sa kondisyon ng espiritu ang magiging kalagayan ng pisikal at buong pagkatao ng isang nilalang. At sa bawat pisikal na laban o pagsubok, ito ay may kaakibat na espiritual na bahagi. Sa scripture po na nabanggit, nakasaad sa araw na ito, inutusan ni Moises si Joshua na pumili ng mga kalalaking makakasama upang labanan ang mga Amalekita. Kilala si Joshua bilang isang mahusay na mandirigma, subalit hindi lang ito labanang pisikal, kung saan may nakararami at mayroong mga kawan na binasa sa laban. Ang nananay kundi isang espiritual na laban din. Kung kaya si Moises kasama sina Aaron at Hur ay aakyat sa bundok upang itaas ang tungkod na sumisimbolo sa scepter ng Panginoon. Gaya ng pagtataas ng tungkod na ito sa may Red Sea, kung saan ang dagat ay nahati sa gitna at nagbigay ng tiyong daan para sa mga Israelita upang sila'y makatawid at makataas sa mga kawan ng mga taga-Egypt. Ang pagtaas nitong tungkod ay sumisimbolo sa pagtataas sa Panginoon, isang pagdakila na siya'y nakakahilig sa lahat kahit kanino man. Sa istoryang ito makikita ang katotohanan na ang buhay ay nai-impluwensyahan hindi lamang ng mga physical forces, kundi maging ng mga spiritual forces din. Kaya nararapat na palawakin ang pananaw na sa bawat pagsubok na kinakaharap o kakaharapin, dapat isaalang-alang na ang bawat laban ay may dalawang bahagi, physical at spiritual. Subalit kailangan din ng iba yung pag-iingat upang maiwasan ang mga tinatawag na extremes, pagiging masyadong physical o masyadong spiritual. Halimbawa na ito'y sa problemang pinansyal, or finance or money. Naging extreme physically ang isang tao kung ang pananaw niya sa problemang ito ay tanging physical na mga aksyon lamang ang makakasagot o makakatulong. Sa mga solusyon physical gaya ng pagtatrabaho, pagbibusiness o pangungutang, hindi lahat nakukonsider ang spiritual na bahagi. Nagiging extreme naman, spiritually kapag dinaraanan lang lahat sa kapag dinaraan lang lahat sa panalangin o paghingi sa Diyos, ngunit ayaw namang kumilos sa mga bagay na ipinapakita ng Diyos na dapat niyang gawin upang makita at maunawaan ang kasagutan na mula sa Kanya. Like for example, ng prayer, Lord, i-bless mo po kami ng kakainin sa araw-araw. Ngunit ayaw namang gamitin ang mga kamay upang makapagtrabaho at makakilos ang Diyos na pagpalain ng gawa ng kanilang mga kamay. So, ito po ba yung ating nilay-nilayan for today? Ang title po is Two Battles, Physically and Spiritual.
So, natatandaan niyo pa po ba yung ating mga prayers nung last year? Doon po sa ating prayer and fasting. So, looking back to that, may naano po ako parang pag pinag-aaralan ko po kung ano po yung mga nakasulat doon, parang question po is, why do we pray and fasting? Bakit every year po sumasama tayo sa ganitong gawain? Dahil ba every year kailangan talaga natin gawin or every year meron talaga tayong mga hinihiling or pinagpe-pray na mga importante na mga particular prayer na kailangan natin i-fast. So sabi po, fasting is intentional abstinence form of physical need or desire for a certain period of time in order to achieve more important spiritual need of desire. So, napansin niyo po, bakit mas madalas gamitin yung eating habit fasting? Pwede naman po social media. Pwede naman po anger fasting. Bawal daw magalit. So, pwede naman po chika fasting. Pero po bang ganun, chika fasting? Bawal muna po tayong chika. So, marami po talagang form. Marami po tayong needs sa buhay natin. Pero ang parang pinaka po natin na isa sa mahalaga talaga para maramdaman natin yung difference ng needs natin sa katawan o yung needs natin sa prayer, yun po talagang pagkain. Kasi isa po talaga yung sa pagkain na sino po kaya dito makakatagal talagang whole day. Sa kabataan po siguro, kaya kung walang gagawin. Aminin na po natin, one day na walang pagkain. From morning, as in one day, bukas ka nakakain. So, kaya pero mahirap. Battle po talaga siya. Ako nung kabataan ko, kaya ko siya. Pero kailangan may kape. So, coffee is life po. Talagang nakakayanan ko siya from morning until afternoon na puro coffee lang yun naman siya. So, bakit daw laging eating habit? So, yun nga, kasi nga, isa sa pinaka-pangailangan ng katawan is food. So, ginagawa natin yon na mag-fast in exchange of our spiritual needs and growth. We choose to practice self-enforced restraint from indulging in bodily activities o yung pangangailangan ng katawan natin. Mas pinipili natin sa panahon ng prayer and fasting na makapanalangin, makalapit sa Diyos, kaysa yun sa physical needs of the body. Ano po ba yung benefits ng fasting for us? Apakadami po, di ba? Kung aaralin po natin. Bukod po dun sa talaga yung sa kagustuhan o yung talagang nais ng puso natin na makalapit ng mas malapit or mas intimate yung ating pananalangin or ating paglapit sa Panginoon. Ano po ba yung benefits pa sa health, di ba po? So, natutulungan yung health natin na ang dami, di ba? Parang hindi lang yung benefits na parang, I pray, Lord, yan, magpapasa ko kasi meron po akong matinding kailangan. Meron po akong ilalapit sa inyo at papakita ko po sa inyo, hindi ako makain hanggang hindi nyo binibigay sa akin yung prayer ko na yun. So, ganun ba yun? Di ba? Siyempre po. Iniisip natin, do we really need to fast? Kailangan po talaga natin na magbulay-bulay. Actually, nire-recommend nga po at least once a week. Kung hindi kaya ng everyday, lalo po dun sa may mga edad na. At least once a week, magpapas ka. Mamimili ka lang naman kung Monday to Friday o kung saan ka napakabuti ng Diyos kasi kumbaga yung comfort, ikaw pa yung nakakapamilya, di ba? Choice mo yon. Pero at in the end, yung benefits sa iyo pa rin. Napakabuti ni Lord. So sa akin, personally, ano yung benefits daw ng fasting? Actually, for me, it makes me humble and grateful. Bakit po? Kasi dito ko mas nararamdaman, every time po na gagawin natin prayerly, mas nararamdaman ko kung sino ba talaga si Lord sa buhay ko. Bakit po? Literally, pag nagugutom ka, pag nararamdaman mo, parang grabe si Lord sa buhay ko kasi talagang kung wala ako, parang wala siya. Diba yun yung agad yung naiisip natin? Kasi parang grabe araw-araw nakakain ko yung gusto ko. By comfort food, comfort time. Hindi ako nag-disturb. Kumbaga kung anong oras natin gustong kumain, kung mas maaga sa breakfast, kung mas maaga sa lunch or dinner,
nagagawa natin. Grabe yung araw-araw na parang merong may pera, pero hindi makain ng gusto, maiisip mo, pero meron ding gustong kumain, pero kulang pero sa pera. Pero ikaw, wow, ginawa na daw natin, especially sa youth, ginawa na daw natin milk tea yung snack, tsaka pamutatang milk tea. So, di ba parang isipin mo, grabe lang si Lord, pag naranasan mo yung fasting na parang ini-strong mo yung sarili mo, doon totoo doon ka mas lumalapit, doon mo mas nararamdaman yung pangangailangan mo sa Panginoon. It's just a way na parang mas madali kang, mas marami kang time na makalapit sa Kanya. Pero grabe yung message na ibinibigay ng pagkakataon na makapag-prayer and fast ka. Diba? As I look back nga po, na-mention ko po kanina, doon po sa akin na last year list, tinatawag natin. Kasi yung iba, parang assurance po ba talaga yung fasting na didigin po ni Lord yung prayer natin? Because of this enduring our hunger, parang gano'n. As I look back po dun sa list, chinecheck ko po siya eh. Kasi nandun po yung sa old notebook ko eh. Parang pinag-aralan ko siya. But may question ako eh. Sabi ko, why and what? What? Why I did not get an answer? And what did I do? Why God delay or say no? Big question po. Kasi nakita ko, parang mas marami yata yung hindi pa nasasagot. Na until now, di ba yung kagaya kahapon, yung pinag-aralan po natin, ano daw po yung paulit-ulit at mabago-bago or pahirap na nararanasan natin. Parang nakarelay po ako doon nung binabalikan ko yung prayer ko sa prayer ng fasting. Parang dito, meron lang po isa, mag-sample lang po ako. Kasi as I look back doon sa scripture na binigay, di ba po makikita yung katotohanan talaga ng buhay. Hindi lamang po sa prayer. Para kung tie-up siya, kailangan talaga, pag nag-physical battle ka, iniluluhod mo rin siya, pinagpe-pray mo din siya. So, isa po din sa, actually, madami naman po, kumbaga, napakabuti po ng Panginoon kasi may mga sinagot naman po siya. I know naman kasi ang prayer, di naman po agad-agad siya nasasagot. Pag talaga alam ng Panginoon na hindi ka pa ready for that. Especially kung hindi mapapabuti or kailangan na talaga i-delay yung mga hinihiling mo. Yung teach me how to see the good in people. Parang ano pa to hindi pa ako 100%. Bilang tao, pag for example, hindi ko kakilala yung na-encounter ko, may ginawa siyang di maganda, ay may ginawa yan, so lahat ng tao parang ang sama ng tingin. Like sa social media, for example na po yung nangyayari sa mga artista. So yun, kasama ako isa parang, judge mo agad siya, grabe no, paano niya ka nagawa. Pero, pinag-pray ko na yan piniling ko na yan, teach me how to see the good in people. So bakit hanggang ngayon hindi ko siya ma-practice? Iniisip ko ngayon, after ba nung prayer ko, after nung sinulat ko sa notebook, ano yung naging part? After, isa-isahin ko kay Lord na pinag-pray ko to. Did I continue praying for that every day, every other day, or every situation na maaalala ko siya dahil nangyayari siya? So, depende po, di ba? Kasi sometimes, may hinihiling tayo kay Lord dito sa prayer and fasting. Then after 1 week or after 2 weeks, hindi na siya kasama sa prayer natin. So parang ipinagkatiwala na natin. So madalas ganun Tinaas ko na yan sa Panginoon. Pinagkatiwala ko na yan. So yun yung tinatawag na spiritual, nag-pray ka lang, pero ano yung ginawa mo dun sa pinag-pray mo? So, dapat, we are aware kung ano yung battle na kinakaharap natin o haharapin natin. At dapat nga po, lagi i-consider yung physical at spiritual. Para din po maiwasan yung extremes. So, yung extreme po, it's either sa physical or sa spiritual, yun po yung pagiging masyadong physical or masyadong spiritual. Halimbawa po sa kahirapan na nararanasan natin. Dumaan po kami dun sa ganung stage ng buhay na hindi po
mahirap na mahirap, nakakakain po kami, salamat sa Diyos 3 times a week. But, hindi mo yung maluwag, hindi mo masasabing maluwag. Kasi ang dami mo ang hirap, like for example, may nagkasakit, yung gamot, kailangan mo pa siyang ipangutang o ihingi sa magulang mo, hindi siya ganun kaluwag. So, ano ang naging solusyon? First, naisipan mag-abroad. We work so hard. Ginawa na din yung sinasabing ginawa daw yung araw. Yung ginawa yung gabing araw. So, habang nagtatrabaho ka, nakalimutan mo na sa pagtatrabaho mo, sa paghahangad mo na maging okay yung buhay mo, nakalimutan mo na. May mga battle ka pinagdadaanan, may mga hirap, nakalimutan mo nang hihingi kay Lord. Na parang, Lord, para po ba talaga ako dito? Lord, samahan niyo po ako, or yung guidance, samahan niyo po ako dun sa battle ko na to. Pinili ko po mag-abroad, or hiniling ko po sa inyo na makapag-abroad ako, binigay niyo. Tulungan niyo po ako na makayanan, o ma-endure ko ano man po yung pagdadaanan kong hirap. Another sample po is sa loan. So, yun yung naiisip natin. Mag-loan or mangutang dahil sa hirap na naranasan. Hindi ka na nag-pray. Lord, kailangan ko ba itong ipangutang? O pwede naman siyang saka na? Walang prayer. Basta ginawa mo yun. Nag-business ka, utang pa rin. Nilakasan mo yung loob mo, utang pa rin. So, pinag-pray ba natin yun? Physical na solution yun. Yun yung tinatawag na sinusolusyonan mo yung mga bagay sa physical na hindi mo ipinagpe-pray. Marami pong example, like sa mga students. Review. Diba? Kaya ko to. Matalino ko eh. Wala umaga hanggang gabi, puya. Nakalimutan mo na papunta mo sa school, hingin yung guidance ni Lord. So tingin mo ba sapat yung talino o yung wisdom na dala-dala mo na hindi mo yan hiningi kay Lord? I don't think so po. Kahit kung gaano tayo matalino, kahit kung gaano tayo ka nag-review, pag po hindi ka papasa, o hindi tataas ang grade mo dun sa level na gusto mo, hindi mo pinag-train, hindi mangyayari. So, minsan, meron naman pong sobrang panalangin. Ako po meron ganyan eh. May dumating po sa point na parang, bahala na. Basta tuwing mararamdaman ko to, ipag-pray ko kay Lord. Lord, alam ko, naririnig mo ko, ibinigay ko na sa iyo to, itinaas ko na, iniluhod ko na, iniyak ko na po sa inyo. I know, nabibigyan mo to ng solusyon. I know, Panginoon, na ikaw na bahala. Ibinigay mo na. Another problem came. Lord, chill ka lang eh. Okay ka lang. Alam ko, pag ipinag-pray ko, pag sabi mo po lumapit sa inyo. At naririnig niyo po kami. Pero dun sa mga ipinag-pray mo, on the back of that, wala kang ginagawang solusyon. Wala kang like for example, sa student, Lord, kaya ko to. Alam ko. Nakakapasa ako dito. Magiging honor ako. Walang review na gaganap. Walang pagsisika pag uwi mo ng bahay na walang buklat ng notebook. Walang, wow, magic. Diba? So, yun ang inaan sa atin ng parang ayaw ng Panginoon na maging extreme tayo. It's either panalangin or physical. Kailangan po, lagi siyang naka-align or lagi siyang magkasama. Lagi siyang combination. Yung physical and spiritual, yung mga battle na pinagdadaanan natin, lagi kailangan may kalakit na action. Ano po yung sabi dun sa James 2:17, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. So, lagi po na sinasabi, malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Alam ko, makukuha ko itong gusto ko. Mabibili ko itong lupa na to. Pagdating ng ganung panahon. Para yung gastos mo, para yung kain mo sa labas, para yung SB mo, para kung saan-saan ka kumakain, ang mamahal na nagagastos. Nung dumating yung time, na nandun na yung target mo, na bakit ganun? Nung sa kwenta ko naman kaya namin bilhin itong lupa na to,
kumain ka. Nagpakasarap kang kumain every Sunday or every, kumbaga, family. Inubos mo yung ipon mo dapat para dun sa plano niya na yun. Tapos nagtataka ka ngayon, bakit nawala yung pambili mo ng pinapangarap ng lupa? So, hindi po ganun. May faith ka, pero wala kang action. May faith ka, kasi nakikita mo, ay, alam ko, nararamdaman ko itong mga blessing na dumadating sa amin. Galing sa Panginoon to. Ngayon, kung titingnan mo yung blessing, kaya naman talaga. Kaya naman talagang bumili ng lupa na nais nyo. Pero dumating yung time, hindi mo siya nabili. Bakit? Kasi nga, yung action mo is against dun sa ipinagpe-pray mo, dun sa faith na meron ka. Kasi po kailangan talaga, pag tayo po nananalangin, kalaki po nun, pagsasubmit. So, pag nag-pray tayo na, Lord, alam ko, aalisin mo to, itong ugali ko na to. Pero every time na merong sitwasyon na maglalabas mo sa ugali mo na yon, hindi mo naiisip na, dapat kasi naaalala mo na, ay, pinag-pray ko sa Panginoon. So, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Hindi yung pinag-pray ko, basta na lang siya mawawala. Hindi siya aalisin kasi kailangan ng action. Kailangan mo magtimpe. For example, yung anger, guilty. Sa anger. Ayoko na pong magalit. Sobrang umiiyak ako minsan. Ayoko na pong magalit. Ayoko na magsalita ng hindi maganda. Pero pag nandun na yung time na ginagalit ka, absorb ka. Sige, parang, naku, nanggigigil ako sa'yo. Gusto kong sumagot. Nasaan yung pinapanalangin mo? Nasaan yung faith mo na kaya may gawin ng Panginoon sa'yo? Meron kang pwedeng gawin para hindi ka magalit. Pero hindi mo ginagawa. Dahil, pinag-pray na ba natin? Dahil siya na yung bahala. Nasa atin pa rin po. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang Diyos. So, hindi po natin pwedeng ipinag-pray siya, tapos wala po tayong ginagawang action para mabago din tayo. Sa spiritual solution naman po yung sobrang madasalin. Pero hindi na po kailangan. Like for example, meron pong binigay sa ating parang talent. Kumbaga may binigay sa ating talent ang Panginoon. Na pwede natin gamitin for business or for makatulong. Pwede natin gamitin for parang discipleship. Example na lang po sa discipleship. That you're praying. Isa po yun. Sa ano ko na andito po siya. Give me wisdom to use in my discipleship. Pwede naman, may talent ka. Pero meron kang mga inuunang mga bagay. Sa panalangin, oo, lagi mo, gamitin niyo po ang buhay ko, Panginoon, para po makilala ka nila. Pero konting pagsubok lang bibigay ka. Konting pagsubok lang nakikita ng mga nakapaligid sa'yo kung gaano kakahina. So, paano ka magagamit ng Panginoon? Gusto mo talaga, ako isa po yun talaga yung magamit ka pero paano magagamit ang buhay mo? Kasi kailangan mo maging light tayo. So, isa po yun sa battle. Especially po sa loob ng pamilya. Unang-una po yun. Ano na po, medyo nahihirapan po tayo mag-disciple ng family natin. Kasi doon talaga napipilter po tayo. Pag doon po natin na-practice kung ano po yung pinag-aaralan natin, na binibigay ng Word of God, madali na po. Kasi sila po mismo yung makakakita. Napakasarap po siguro ma-disciple yung isa sa family. Parang ang katumbas niya hindi lang, sa isang tao po siguro katumbas parang isang bayan. Napakasarap po ng pakiramdam. Kasi katulong mo na sila eh. Kumbaga hindi ka na mahihirapan. Kasi most of the time, isa sa battle yan eh. Yung pong sa loob po ng bahay. So I pray na bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na pag yung nagpe-pray tayo, ako po yun ang wisdom po talaga yung hinihingi. Kasi minsan, nakapag-pray na po ba kayo ng parang hindi nyo pinag-isipan? Kasi po, di ba pag nagpe-pray tayo, alam naman po natin, God give us wisdom na parang, minsan napaka-imposible ng pinagpe-pray natin na pinagpe-pray mo yan, pero alam ng Panginoon, yung nasa puso natin, kaya mo bang tanggapin kung ibibigay ko sa yan? Or kaya mo bang
daanan, yung pagdadaanan mo, kung ibibigay ko sa yung pinagpe-pray mo. Sige, kung gawin kong bigay ko yung ma-disciple mo yung pamilya mo. Kasi pinangako mo, Lord, tulong niyo po ako ma-disciple at magamit. Hindi mo basta-basta yun. Kasi pag gagamitin ng pamilya mo, magagamit, kumbaga sa lahat ng puntahan, sa lahat ng makasalamuhan nila, kailangan talaga magamit sila. Ready ka na ba sa ganun? So, yun, minsan iisipin natin, hindi lang po dapat yung mananalangin tayo na, Lord, sabi ko naman sa'yo, ito po yung pinagpe-pray ko. Ibigay niyo po sa akin to. Minsan, kaya nga po may unanswered prayer tayo eh. Yun po yung napag-aralan ko eh. Bakit itong mga unanswered prayer na to, nandito pa rin siya hanggang ngayon. So, sinama ko po siya until now. So, mas natututo po tayo yearly dun sa prayer and fasting po natin. It is the same that you said, when you believe in the Word of God, or in the story of Christ, and you don't practice it without faith, hindi po yun mag-work. Naniniwala po ba kayo pag nagpa-pray tayo, tapos may unbelief and doubts, nabablock po yung prayer? Minsan po nagpe-pray tayo, pero hindi po 100% na parang kiniklaim na kaya itong gawin ng Panginoon. Ako po nakita ko po yun sa meron po kasi tayong pinagpe-pray outside the family, yung mga friends. Meron kang doubt, ipinag-pray mo siya, pero meron akong doubt, kaya niya kaya yun? Parang, alam kong pinag-pray ko, pero parang ang hirap. Parang, nasa lang ano mo doon, nasa lang faith mo sa Panginoon. When you pray directly to God, isipin mo agad, kaya ang pinag-iisipan ko talaga yung prayer. Minsan, yung pananalangin po talaga o yung paghingi sa Panginoon. Kaya nga po sinisimulan natin yan sa pasasalamat, sa paghingi ng wisdom, sa paghingi ng tawad. Kailangan mag-cleanse ka muna eh. Kung wala muna yung mga inisip po natin hindi maganda, yung mga nasa puso natin hindi maganda. Kasi when you pray, lalabas po siya. Mali po yung magiging pakikipag-usap natin. Mali po yung maihihiling natin. So when we pray talaga, kailangan po, alam natin, pag-aaralan po natin yun na, parang, totoo po yung walang imposible sa Diyos, pero ang Panginoon hindi po nagbibigay ng mga bagay na makakasama sa atin. Panginoon po hindi nagbibigay ng mga bagay na hindi mo kayang panghawakan o dalhin. Nire-ready niya muna tayo, so minsan may delay. Minsan talaga may no. So, ayun po bakit napansin niyo po sa atin sa Word of God, sa Bible po, napakarami po diyang verse na tungkol sa pananalangin. Talagang inuutos po na manalangin po tayo. Every time, napakahalaga po ng prayer. One is po din sa 1 Thessalonica 5:16 to 18. Magala kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Do we really need to pray? Yes, we have to, and it's a must. More than we need to eat. Mas mahalaga pa po siya sa pagkain. Kailangan po natin manalangin. Prayer is powerful when we all do more. But prayer requires action. Will God not act unless we pray? Natanong niyo po ba yan? Kasi di ba po sinasabi natin, alam niyo ng Panginoon ang pangangailangan ko bago ko pahingin. Totoo po yun. God knows what we need. God knows what we want. Pero hindi po siya agad-agad nagbibigay. Na parang, alam ni Lord na yun ang gusto ko. Mas gusto po ng Panginoon na manalangin tayo to align our hearts and let Him take the wheel. There are situations that if we don't pray, God will not act. Because He wants you to acknowledge that He is the only way to get through on that particular situation. People pray for many reasons. Even if they believe God really knows their needs. Prayer can be a meaningful practice that helps people express their hopes and fears. Show gratitude and seek guidance. Bakit nga po ba tayo nananalangin? At bago po tayo gumawa ng aksyon,
or bago po natin gawa ng paraan, nagpe-pray muna po tayo. Yun po yung practice natin, di ba? Mas tama po yung practice na yun. Kaysa yung nagawa na natin, nagkamali tayo, bago po tayo mananalangin. Kadalasan po ganun eh. Nauna yung solusyon mo, physical, bago tayo manalangin. Kailangan po, lagi siyang magkasama. We pray to submit. We pray to acknowledge that only God is the way to have answer in all our prayers. Because He is the way, the truth, and the life. Sa John 14:16 po. We pray to express gratitude. Nagpapasalamat po tayo. Kasama po yun sa prayer, di ba? We praise and thank God. To ask wisdom, to guide, for the guidance. Kaya po tayo nagpe-pray. To feel comfort. People pray to find comfort in expressing their hopes and fears. So, ang sarap ng pakiramdam po, iba lahat po tayo pagtapos manalangin, iba yung pakiramdam. Parang grabe, parang nasolusyonan na agad, hindi pa man natin natatanggap. After natin mag-pray, hindi mo yung prayer mo. Ang sarap ng pakiramdam. Yung comfort, walang kapantay na after ng prayer. We are praying to prepare for life's events. Prayer can help people prepare for an eventually life drawing them to closer to God. We pray to demonstrate humility. Prayer can help people demonstrate humility by acknowledging God as the ultimate source of the truth and authority. We pray also to grow in love and worship. Prayer can help people in love and worship for God by steering them to know Him as their true source of life. What does prayer mean? Prayer is a way to signal a relationship to God. When you pray, alam mong sinasabi mo, kilala ko ang Panginoon. May relasyon ako sa Kanya. Kasi hindi ka naman lalapit kung alam mo na wala kang relasyon. Napakahirap po nun, di ba? Na hindi mo kaibigan, or hindi mo kakilala, or hindi mo siya totally without relationship. Tapos lalapit ka, magsasabi ka ng lahat, pipilitin mo lahat ng nararamdaman mo, lahat ng gusto mo mangyari. We do that, we pray to God because we claim that we have a relationship on Him, that He is our Father. Prayer is to acknowledge na He's in control. Nananalangin ka kasi alam mo, Lord, kaya mo to. Alam ko may control ka dito. Isa yun sa madalas natin ipanalangin eh. Yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, nararamdaman niyo po yun na parang hindi ko na to kaya. Kanino tayo tumatakbo? Sa Panginoon. Kasi wala ka ng control eh. As a human being, kaya mo lang magsalita, kaya mo lang mag-pray, pero hindi mo siya kayang baguhin. Sino ang magbabago sa Kanya? Sino ang gagawa ng kung kinakailangan ng miracle? Sino ang magbabago? Ang Panginoon lang po. Isa po yun sa dahilan kung bakit tayo nananalangin. And prayer is the way to lay hold of God's promises. Lagi po natin nababanggit, Lord, sabi niyo po sa pangako niyo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Kaya eto ko, lumalapit ako sa inyo ngayon, nananalangin ako sa ganitong sitwasyon o kung ano man po yung ipinagpipray natin nung time na yun. Pray is a way to stand firm against the devil's tricks. Isa po ito. To block yung work of the enemy. Madalas po ito. Paglabas natin ng bahay, or meron po tayong pupunta na alam natin na meron tayong kakaharapin. Like for example, kung meron kang ipagpe-pray, hindi pwedeng basta ka na lang pumunta doon. Kasi baka mamaya iba yung masabi mo, mali yung dala-dala mo para dun sa tao na nangangailangan ng panalangin. So we have to pray. Kasi kailangan baka makakilos ng kaaway, magamit yung sasabihin mo, hindi makabuti dun sa tao. So we have to pray bago po tayo pumunta o mag-decision sa ganung bagay. When we pray, we should act. And if you have faith, you should have deeds. Minsan po, hindi mo alam kung paano mo ipagpagpepere ang isang tao. But the Spirit help us in our weakness. We do not know what we are taught for praying, but the Spirit Himself intercede for us through wordless po. So minsan po, bakit po napaka-importante ang prayer? Kasi minsan pag po wala tayong lakas ng loob, especially for discipleship,
Ano po yung nagpapalakas sa atin ng loob? Bago po tayo pumunta dun sa tao niya, bago po natin i-approach, hindi tayo basta-basta makakalapit. We need God. Yung Spirit ni God, kailangan natin. So, what we do, we pray. So, napaka-importante po ng prayer at napaka-importante din po na may gawa. So, hindi lang po, lagi pong sinasabi na wag pong dumating yung time na extreme yung prayer pero walang gawa. O inuna natin yung gawa pero walang prayer. So, yun po yung two battles between spiritual and physical. So, sa pagtatapos po, God wants you to know that He is our Godfather in heaven who will keep His promise that He will love you, sustain you, guide you, protect you, and never leave you nor forsake you. Ayan po. Thank you, Lord. Sa para po dun po sa ating question and answer, mag-grouping sa lang po ulit tayo. After po ng prayer. Sige po, manalangin muna po tayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. We praise and thank you, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, sa pagkakataong, Panginoon, ng makapag-aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa word of wisdom, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin, na malaman, Panginoon, that whenever we're praying, Panginoon, we have to act. Whenever we're praying, we have to have deeds, Panginoon. Kailangan ng gawa. We only don't have to pray, Panginoon, and give everything to you, but manahimik or walang gagawing aksyon. Lord, we pray, Panginoon, na ang salitang ito ay hindi lamang po magtapos sa pakikinig, but we practice it in our life, Lord God. Na magamit po namin ito sa pang-araw-araw na buhay, na magamit namin ito, Panginoon, sa araw-araw na panalangin. Sa bawat bagay na aming gagawin, sa bawat bagay na aming iisipin, naisip po namin, Panginoon, na ipanalangin lahat ng bagay. Dalangin po namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa aming paglabas, Panginoon, magamit po namin ang mga salitang itinuro mo, hindi lamang po sa loob ng tahanan, hindi lamang po sa lugar ito. Pagkus, Panginoon, sa lahat ng dako na aming mararating, Panginoon, po sa inyo po kami ilalagay. Lord, we thank you, Panginoon, dahil hindi po naging hadlang ang anumang gawain, Panginoon, upang makarating kami at marinig namin ang bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na mapag-aralan ng salita, sa wisdom, Panginoon, na maunawaan kung ano po yung nais niyong iparating sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa mga susunod pang mga araw, samahan niyo po muli kami, Panginoon. Give us your Holy Spirit to understand, Panginoon, kung ano po talagang ibig sabihin ng prayer and fasting. Lord, we lift up to you, O Lord, sa mga oras na ito at sa mga darating pang mga araw, Panginoon, ang bawat isa, lahat ng Espiritu na uhaw sa salita mo, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, magkaroon ng sapat na wisdom, Panginoon, upang maintindihan at maunawaan na lahat po ng iyong gagamitin, Panginoon, na ikaw po yung manguna at itago niyo lamang po sila sa inyong likuran. Maraming po salamat, Panginoon, at lahat ng po ito ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po.